Magmamahal ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. 66 centavos per kilowatt hour ang dagdag o katumbas ng 132 pesos sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Noong nakaraang buwan lang naitala ang pinakamataas na inflation rate sa loob ng 2 taon dahil sa pagmahal ng kuryente at iba pang mga bilihin at serbisyo. May report si Ivan Mayrina. Malaking bahagi ng pensyon ni Aling Amparo ang napupunta sa buwan ng bayarin sa kuryente. Kahit nga walang aircon, nung nakaraang buwan umabot sa 2,200 pesos ang kanyang binayaran. Kaya naman masamang balita ang dagdag singil sa kuryente ngayong Marso. 66 centavos per kilowatt hour ang taas singil ng Meralco. Kasama na rito ang 22 centavos sa paunang dagdag singil sa maintenance shutdown ng Malampayan Natural Gas Plant na isa sa pinagkukunan ng supply ng Meralco. Para sa mga gaya ni Aling Amparo na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan, katumbas siya ng dagdag na 132 pesos sa electric bill. Kung titingnan ho natin yung pangkahalatang rates natin ngayong buwan at 967 overall, makikita natin that this is still comparable to that of 2015 and in fact lower than that of 2014. At ngayong papasok pantang init, During summer, the behavior is because of the temperature and because of the, for example, children go on vacation from school, tumataas talaga yung konsumo ng mga kabahayan. ayon sa Department of Energy, isa sa mga susi para makatipid, bawasan ang paggamit ng mga kasangkapang di kuryente. Kung babawasan halimbawa ng 2 oras kada araw ang paggamit ng 3/4 horsepower na aircon, lampas 300 pesos kada buwan ang pwedeng matipid. Makakatipid din daw kung babawasan ng 1 oras kada araw ang paggamit ng TV, computer at electric fan. Kung tatanggalin nga lang daw sa saksakan ng appliances na hindi ginagamit, aabot na sa 50 pesos kada buwan ang pwedeng matipid. Kailangan lang po maging conscious tayo, maging aware tayo sa ating behavior dahil isa po ito sa malaking pwedeng mabenepisyuhan tayo kaagad because it is within our control. Pero hindi lang mas mahal na kuryente ang sakit sa ulo ngayon ng mga Pilipino. Noong nakaraang buwan, ilang food at non-food items din na nagmahal. Katunayan mula 2.7% noong Enero, nasa 3.3% ang inflation rate na naitala noong Pebrero. Ito na raw ang pinakamabilis sa inflation rate na naitala sa loob ng 2 taon. Ang inflation rate ay ang bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo. Pero paniniguro ng NEDA o ng National Economic and Development Authority, walang dapat ay ikabahala dahil pasok pa rin daw ito sa target ng gobyerno na 2 hanggang 4% ngayong taon. Malaki raw ang kinalaman ng temporary ban ng Pilipinas sa ilang meat products mula sa ibang bansa na may avian flu outbreak sa pagbaba ng supply ng karne at pagsipa ng presyo nito. Ramdam din daw ang epekto ng mahinang produksyon ng bigas sa huling quarter ng 2016 sa pagkonti ng stock ngayon sa merkado. Nakaapekto din daw sa inflation rate ang pagtaas ng bayad sa pabahay, tubig, kuryente, gasolina at iba pang produktong petrolyo. Ivan Mayrina, GMA News.